Sa huling tala ng PHIVOLCS, sumabot na sa mahigit 700 pagyanig ang naitala sa Sultan Kudarat kasunod ng pagyanig ng Cotabato Fault. Kaugnay nito, magkakasama natin si PHIVOLCS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Catoto. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Sir, pakipaliwanag nga po bakit sobrang dami at sunod-sunod nga itong mga lindol doon sa may Sultan Kudarat. Okay, so ang nangyari po sa Sultan Kudarat ay isang tinatawag nating earthquake swarm. Ibig sabihin, maraming maliliit hanggang moderately sized earthquakes na magkakadikit sa oras at lugar. So ito ay dulot ng gradual release ng stress sa isang tectonically active area, particularly sa offshore portion ng Cotabato Trench. So, normal po ba yun na umaabot sa higit 700 earthquakes na yung naitatala this week simula po noong Lunes? Yes, this may happen from time to time, especially in a tectonically active area. We had one of these swarms in Santa Catalina in Ilocos Sur last December 2024 and another one last December 2025 in Masbate. So marami talaga yan kapag meron tayong earthquake swarm. Marami po ang nangangamba na baka posible itong parang warning sa isang mas malalakas o sa mas malalakas pang pagyanig. Okay, so regarding po sa possibility ng mas malakas pa na lindol, the swarms may or may not lead to a larger event. At present, again, wala tayong clear indication that these earthquakes may lead to a larger movement. Yung pagkaroon ng earthquake swarms do not automatically mean na stronger earthquake will follow. Pero again, posible pa rin yan. Kaya ang mahalaga ay laging handa, siguraduhin alam ang duck cover and hold at i-secure ang mga gamit sa bahay. Posible po ba yung banta rin ng tsunami anumang oras kapag nagtuloy-tuloy pa ito? At present, wala tayong nakikitang tsunami threat based doon sa mga naitatalang lindol. So ang magnitude nito ay hindi naman karaniwang nagdudulot ng destructive tsunami. Kadalasan yung tsunami ay na-associate natin with a large magnitude earthquake na shallow na nasa dagat. So again, right now yung mga earthquakes na naitala natin, magnitude 5.2 ang pinakamataas, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Mga hanggang kailan po kaya nila ito mararanasan? Okay, so wala tayong fixed na tagal ng earthquake swarm. This may last from several days to even weeks. Kumustahin na rin po namin, Director, ito pong sitwasyon ngayon sa Mayon. Kamusta po? Okay, so ang Mayon Volcano ay nanatili pa rin sa alert level 3, and for the past 24 hours na pagtala tayo ng 293 volcanic earthquakes, meron tayong 224 rockfall events and 106 pyroclastic density current events. So ang total na estimate natin ng volume ng materials na ilabas ng bulkan ay umaabot na ng around 13 million cubic meters. So this is equivalent to roughly 1.15 million 10-wheeler trucks. Ano po ang paalala po natin ulit sa mga kababayan natin doon? Okay, so paalala natin sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano na huwag po silang pumasok. Again, sa permanent danger zone, sundin po yung evacuation orders. And yung mga nakatira naman beyond the 6-kilometer permanent danger zone, dapat maghanda rin sila. Anytime kung i-raise natin yung alert level to alert level 4, dapat handa sila to evacuate also. Bukod po sa Mayon, nandun pa rin po tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad sa Canlaon at Bulkang Taal. Ano po ang update dito? Okay, so for Canlaon Volcano, nakapagtala din tayo ng several earthquakes in the past 24 hours, 7 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide natin, medyo elevated siya this year, nasa 2,736 tons per day, pero this is not the highest. Yung wala tayong ash emission activity for 7 straight days na for Canlaon Volcano, and right now nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Yung Taal naman ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. Maraming salamat po, PHIVOLCS Director Catoto Bacolcol.